Siyempre, hindi kami mortal na magkaaway ni Kinnan, pero bago ko siya patayin, kailangan ko munang makuha ang makapangyarihang kakaibang apoy sa kanyang katawan. At saka, hindi ba't nakakuha si Kinnan ng napakaraming kayamanan dati? Hindi niyo ba gustong agawin muna ang mga kayamanan bago kitilin ang buhay niya? Munting kaibigan Kinnan, kung masunurin mong ibibigay ang kakaibang apoy sa iyong katawan, maaari kong hayaan kang magkaroon ng buong bangkay mamaya. Sa iyo lang. Kahit nakusa kong ibigay ang kakaibang apoy, hindi ka pa rin ito titingnan. Malapit ka nang mamatay pero matigas pa rin ang bibig mo. Ngayon, ipapaalam ko sa iyo kung ano ang kahulugan ng mas masahol pa sa kamatayan. Ese! Hintayin mong pumasok itong apoy ng uod na lumalamon ng kaluluwa, Renfdim, sa iyong katawan at unti-unting nguyain ang iyong kaluluwa, tingnan natin kung mananatili ka pang matigas ang bibig. Kung ipipilit niyo akong isukol sa wala ng pag-asa, huwag niyo akong sisisihin kung ililibing ko kayong lahat dito. Ngayong umabot na sa puntong ito, wala akong pagpipilian kundi gamitin ang selyo ng Diyos ng Digmaan, Shin Kideshi. Isang grupo ng mga nangingibabaw na pinuno ang nambubuli sa isang hamak na immortal na tulad ko. Talagang katawa-tawa. Munting kaibigan Kinnan, matagal na tayong hindi nagkita. Hindi kaya ikaw si kagalang-galang na kataas-taas ang saber? Dende isi. Nagbibigay pugay kay kagalang-galang na kataas-taas ang saber. Hindi na kailangan ng formalidad. Habang maganda pa ang kalooban ko, magsilayas na kayo. Ito di. Bakit? May problema ba? Kagalang-galang na kataas-taas ang saber. Pinatay ng taong ito ang maraming miyembro ng aming Dim tribe, at pinatay din niya ang isang pangunahing elder ng aming sinaunang daanan ng mga hari, si C. Nagpakita na kami ng respeto, pero hindi siya marunong makiramdam. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na tratuhin ng ganito ang aking munting asawa? Aking asawa? Teka, kailan pa tayo nagkaroon ng ganyang relasyon? Si Kinnan ay may relasyon pala bilang mag-asawa sa isang dalubhasa na nasa tugatog ng antas ng kataas-taasan ng ikasyam na langit, Kuthin Gad. Paumanhin sa abala. Paalam. Teka. Hindi nga. Naniwala talaga sila sa kasinungalingan mo. Bakit parang ayaw mo pa? Kahit paano, pansamantala nitong nalutas ang problema mo, kaya dapat kang matuwa. Totoo ngang isang batang may swerte pero hindi marunong magpahalaga. Kung malalaman ito ni Meow Meow, Diu, siguradong hindi siya matutuwa. Isa ka talagang romantikong hangal. Kumusta na ang pangungulekta mo ng mga kayamanan ng langit at lupa, Finti Ibo, na nasa antas ng makalangit na pagpapala, Tinith? Nahanap ko na ang lahat, pero kailangan ko pa ng 5 bangkay ng kataas-taasan ng ikasyam na langit. Kaya naman naglakas loob kang pumunta sa pinakaloob na bahagi ng ipinagbabawal na lugar ng 6 na harmonya, para hintaing mamatay ang mga kataas-taasan ng ikasyam na langit at saka mo pupulutin ang mga labi nila. Tama. Wala akong ibang paraan. Napakarami mo nang naging kaaway. Sa isang pagkakamali lang, maaari kang mamatay sa mapanganib na lugar na ito. Kaya sasamahan na kita. O kung ganon, aabalahin na kita. Kinnan, ano pang tinitingin-tingin mo dyan? Bilis, i-refine mo na ang lilang haliging iyan. Sige. Bata, huwag mong dalhin ang iyong kahangalan sa pag-ibig at maligaw sa maling landas. Ang mga kayamanan sa pinakaloob na bahagi ng ipinagbabawal na lugar ng 6 na harmonya ay magkakaugnay lahat. Kapag na-refine mo na ang isa, tiyak na magbabayad ka ng malaking halaga sa hinaharap. Kung hindi dahil sa isang espesyal na sitwasyon, huwag kang magpapadalos-dalos na i-refine ito. Ngayon ko lang nalaman ang ganitong bagay. Pasensya na talaga. Kung hindi na pala kailangang i-refine ang lilang haliging ito, tara na sa pintuan ng langit, Fin-ina. CJ. Nga pala, sa daan nyo rito, may nakasalubong ba kayong mga tao mula sa sinaunang kulto ng lumilipad na langit, Yifethinigyo? Isang kaibigan ko ang malamang na sinapian nila. Sinapian? Maaga akong nakarating dito at natuklasan kong may malaking binabalak ang sinaunang kulto ng lumilipad na langit. Ihahatid kita doon, mas mabilis iyon. Nandito na tayo. O hindi ito ang oras para isipin ang mga walang kwentang bagay na iyon. Hindi ko alam kung anong klaseng kayamanan ang nakatago sa loob ng pintuan ng langit na ito. Sinabi ni Kinnan kay Supreme Xumingyaw,
pumunta ako rito para lang sa mga bangkay ng Ninth Heaven Supreme, kaya hindi muna ako papasok. Huwag mo na kaming alalahanin, mauna ka na sa loob para kunin ang mga kayamanan. Napangiti si Xumingyaw kay Kinnan. Inaalala mo pala ako, Kinnan. Sige, hintayin mo ako dito. Pagtuturuan ko lang ng leksyon ang mga nasa loob. Napakamot ng ulo si Kinnan. Ikaw lang siguro ang kayang tumawag sa mga makapangyarihang master na iyon na bata. Bago lumipad, sumigaw pa si Xumingyaw, dapat buhay ka pa pagbalik ko, ha? Nang makaalis na si Supreme Xumingyaw, sinabi ni Min Wang kay Kinnan, masyadong mabait sa'yo iyang si Supreme Xumingyaw. Baka may masamang balak yan, mag-ingat ka. Sumagot si Kinnan, kung may plano siyang masama, matagal na niya sanang ginawa dahil sa lakas niya. Galit ka ba dahil hindi niya pinayagan na kunin ko yung haliging kulay ubi kanina? Tumawa lang si Min Wang. Haha, hindi ah. Mukhang marami pang malalakas na darating. Magtago muna tayo. Itinuro ni Kinnan ang isang malaking puno. Doon tayo sa loob ng puno magtago. Agad silang pumasok sa loob. Makalipas ang 2 araw, wala pa ring lumalabas mula sa Heavenly Gate. Sa loob ng puno, naghihintay pa rin si Kinnan sa mga bangkay. Naramdaman niyang malapit nang tumaas ang antas ng kanyang kapangyarihan. Biglang may malakas na pagyanig. Sumilit si Kinnan at nakita niyang may isang taong tumilapon palabas mula sa Heavenly Gate. Bumagsak ito sa isang bundok at sumabog ito. Nakita ni Kinnan na nasa labas na ng 6 Harmonies Forbidden Zone ang direksyon ng pinagbagsakan. Nang maglapitan ang mga tao, nagulat sila. Hindi ba yan si Supreme Huahai? Nakita nilang may isang sibat na gawa sa liwanag ang nakatusok sa kanyang katawan at nakapako siya sa lupa. Natakot ang lahat. Ang lakas ni Supreme Huahai ay isa sa mga pinakamataas sa buong Ninth Heaven Immortal Realm, pero namatay siya agad. Ibalita niyo ito agad sa mga elder, sigaw ng isa. Bumalik sa normal ang Heavenly Gate na parang walang nangyari. Sabi ni Min Wang, Kinnan, isang Ninth Heaven Supreme yung namatay. Tumango si Kinnan, nakita ko. Nag-alala siya para kay Supreme Xumingyaw sa loob. Sakto namang may ilang tao na lumabas mula sa gate. Kasama nila si Supreme Xumingyaw. Nakita niya agad si Kinnan na naghihintay sa puno. Kinnan, delikado dito, kailangan nating umalis, sigaw niya. Sa isang iglap, hinila niya si Kinnan at Min Wang papunta sa kanya. Grebe. Ang bilis talaga ng isang Ninth Heaven Supreme, gulat na sabi ni Min Wang. Hinawakan ulit ni Xumingyaw ang kamay ni Kinnan at sinabing tara na. Mabilis silang lumipad palayo. Anong panganib? Tanong ni Kinnan. Tumingin ka sa likod mo, sabi ni Min Wang. Nakita ni Kinnan ang napakaraming malalakas na cultivator na tumatakbo para sa kanilang buhay. Mula sa gate, sunod-sunod na lumabas ang mga sibat na gawa sa dugo at hinabol sila. Napakalakas nito. Kaya pala kahit Ninth Heaven Supreme ay tumatakas, isip ni Kinnan. Naghiwa-hiwalay ng takbo ang mga Supreme, pero patuloy silang hinahabol ng mga sibat na dugo. Mukhang target na ang siyam na Ninth Heaven Supreme na yan, sabi ni Xumingyaw. Siguradong mamamatay sila. Nagulat si Min Wang. Paano nangyari yun? Sila ang mga Ninth Heaven Supreme ng siyam na pinakamalalakas na grupo. Basta, panoorin mo na lang, sagot ni Xumingyaw. Maya-maya, sa labas ng 6 Harmonies Forbidden Zone, may 2 katawan na bumagsak ng malakas. Nang mawala ang alikabok, nakita nila ang isa pang Ninth Heaven Supreme na nakapako sa lupa dahil sa sibat na dugo. Si Supreme Sayaoli, yan ang Blazing Sun Tribe. Anong nangyayari? Hindi nagtagal, natagpuan din nila ang iba pang mga Supreme, tulad ni Supreme Yaoya ng Immortal Spirit Tribe at Supreme Sanji ng DEC sect na malubha ang sugat. Ikalat agad ang balitang ito, sabi ng isang cultivator. Tumingin si Xumingyaw kay Kinnan. Sabi ko sa'yo, di ba? Napahanga si Min Wang. Tama nga ang sinabi ni Supreme Xumingyaw. Buhay pa sila, pero parang isang hininga na lang ang natitira. Delikado nga talaga sa lugar na ito, sabi ni Kinnan. Kinnan, ito ay isang magandang pagkakataon para sa iyo. Huwag mo itong palampasin, sabi ni Xumingyaw. Tumango si Kinnan. Kailangan kong makuha ang 5 bangkay ng Ninth Heaven Supreme. Isang cultivator ang lumapit kay Supreme Sayaoli. Supreme, gumising po kayo.
Ano po ba ang nangyari sa loob? Sumigaw sa takot si Supreme Xiaoli, pagkatapos ng isang oras pupugutan ng ulo kaming siyam dito. Hinawakan niya ang kanyang leg. Pupugutan ng ulo. Nagulat ang lahat. Ano? Sino ang gagawa niyan? Kalabanin ba niya ang siyam na pinakamalalakas na grupo? Sabi ng isang matanda, bakit kayo matatakot? Nandito tayo. Hindi natin hahayaang magtagumpay ang kalaban. Kung hindi, mapapahiya ang siyam na pinakamalalakas na grupo natin. Sumabat ang isa pa, ang aming All Kings Ancient Island ay nagpadala na ng 3 Ninthaven Supreme. Paparating na rin ang aming pinuno. Hindi natin sila hahayaang manalo. Ilang saglit lang, may sumigaw, nandito na sila. May 2 malaking barko sa kalangitan. Nakilala sila ng mga tao, si Supreme Lan Wang, ang pinuno ng All Kings Ancient Island, at si Supreme Wanzhong ng 10,000-layer Immortal Tower. Nainis si Min Wang. Bakit ang daming Ninthaven Supreme na dumating? Pero sinabi ni Xu Mingyao, nandito lang sila para tingnan ang sitwasyon. Ang mga totoong malalakas ay nagtatago pa. Nag-ingat si Kinnan. Huwag mong sabihing may kinalaman dito ang isang nilalang na mas malakas pa sa Ninthaven Supreme. Mula sa isang barko, isang babae ang lumipad pababa. Ang Ninthaven Supreme ng Immortal Spirit Tribe, sigaw ng mga tao. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para pagalingin ang siyam na sugatang Supreme. Pero biglang nagliwanag na pula ang liig ng siyam na Supreme at lumitaw ang mga marka ng sumpa. Sabi ng isang boses, sayang lang, hindi niya na sila maililigtas. Walang nagawa ang Supreme ng Immortal Spirit Tribe. Isang lalaki ang napaluhod sa takot. Ang siyam na Ninthaven Supreme sabay-sabay na pinatay. Naging mabigat ang paligid. Galit na sumigaw ang isa, sino ang may gawa nito sa harap natin? Bago pa man sila matapos magsalita, 3 anino ang biglang lumitaw sa harap nila. Isang matanda ang humarap sa kanila. Binabati po namin kayo, Elder, sabi ng lahat. Tumingin si Xu Mingyao sa mga bagong dating at napangisi. Lagi kayong nagtatago, pero nang may nangyari, bigla kayong lumabas. Tumingin sa paligid ang elder at nagtanong, sino po kayong makapangyarihang nilalang? Tapos, lumingon siya at sinabi sa sarili, Phantasm Ancient Sect. Kayo ba ang may pakana ng lahat ng ito? Pagkasabi niya yon, isang lalaki ang lumabas mula sa kawalan, kasunod ang isang grupo mula sa Phantasm Ancient Sect. Nagulat ang lahat. Ganoon ba kalakas ang Phantasm Ancient Sect? Gusto ba nilang magsimula ng malaking digmaan? Nakatayo sa gitna ng mga tao, napatingin din si Kinnan at tinawag sa isip niya ang pangalan, Qiu Hongdi. Nakatuon ang kanyang atensyon sa kanyang kapatid sa panunumpan na ang katawan ay sinapian ng iba. Huminahon ang lahat nang may isang lalaking humakbang pasulong. Huwag kayong magkamali, sabi niya. Tinawag ko lang sila para tulungan ako. Ang pagpatay sa siyam na Supreme ay kagagawan ko lang. Nakilala ni Kinnan ang aura ng lalaki. Ito yung nasa balat ng hayop na scroll. Magalang na nagtanong ang elder, maaari ko po bang malaman ang inyong pangalan? Sumagot ang lalaking nakatakip ang mukha, wala kayong karapatang malaman ang pangalan ko. Wala kaming alitan sa inyo, sabi ng elder. Bakit niyo ito ginagawa? Kahit gaano ka pakalakas, hindi ka mananalo kung kakalabanin mo ang siyam na pinakamalalakas na grupo. Tumawa ng malakas ang lalaki. Haha! Minalas lang sila. Kakabalik ko lang sa mundong ito. Kailangan kong ipaalam sa lahat na hindi pa ako patay. At ipapaalam ko sa buong Ninthaven Immortal Realm na malapit nang itatag ang ika-negatibo 14 na Supreme Daoism. Inaanyayahan ko ang lahat na sumali. Nagalit ang mga elder. Kung ganon, dapat mong bayaran ng dugo ang utang na dugo. Nagbulungan ang mga disipulo, magsisimula na ang laban. Umalis na tayo dito. Naisip ni Kinnan na samantalahin ang gulo, pero pinigilan siya ni Xu Mingyao. Ako na, sabi niya. Ikinumpas ni Xu Mingyao ang kanyang kamay, at biglang lumutang sa ere ang siyam na bangkay ng mga Supreme. Sino ang nangangahas na kunin ang mga bangkay? Sigaw ng mga disipulo at sabay-sabay na sumugod kay Xu Mingyao. Ibalik mo ang mga bangkay. Mga mahihina, sabi ni Xu Mingyao. Sa isang kumpas lang, tumalsik ang lahat ng sumugod sa kanya. Napabuntong hininga si Min Wang. Akala ko magkakaroon ng malaking laban.
Sabi ng lalaking nakatakip ang mukha, kaya pala biglang lumitaw ang heavenly gate. Dahil pala nandito ka. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang paa at isang malaking magic formation ang lumitaw sa ilalim. Mabilis itong lumaki at binalot ang lahat na naging dahilan para hindi sila makagalaw. Sandali lang, sabi ng lalaki. Bago tayo maglaban, may kailangan lang akong ayusin. Biglang may liwanag na lumitaw sa tabi ni Kinnan. Ang lalaking nakatakip ang mukha ay nasa harap na niya. Kilala mo ba ako? Tanong niya kay Kinnan. Paano kita makikilala? Sagot ni Kinnan na walang kamalay-malay. Nanlaki ang mga mata ni Kinnan. Huwag mong sabihing ikaw. Pinutol siya ng lalaki. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Hindi ko siya sinaktan. Kinontrol ko lang siya. Nagalit si Kinnan at sumigaw, ikaw.